Kung sakasakali po ay tinuloy yung banta kay Robin Padilla na kukuilyuhan at ano-anong gagawin ng kapatiran. Ay hindi pangyayari na yun. Kaya nandito kami, alam na. Siguro, si Erwin Tulfo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya, subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami, handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayang Pilipino. Dahil damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayang Pilipino ay damay-damay tayo dito. Sa gitna ng unos at mga pagsubok, may mga pusong hindi sumusuko. Kahit anong laban ang ating harapin, pag-asa at tapang ang laging baunin. Hindi matitinag, hindi uurong, Boses ng bayan ay patuloy na ahon. kamay na nakakuyong, taas sa kalangitan, Para sa bayan, para sa kinabukasan. kapit-bisig tayong maglalakbay. Ngayon nagdaratingan po ang mga Hajj. Kaya pasensyaan niyo po, press, si Senator Robin ay nag-entertain ngayon ng mga bisita, ng mga pilgrim at yung mga Marines na nandoon kanina yung mga media sa opisina. Kaya ako po ay inatasan ng Senador na magpasalamat po sa effort ninyo sa Masjid, Alan, Amro, sa Nasif, sa pagkilala nyo sa kanyang efforts po na mag-push ng halal governance po, Kaka Sharifa. Importante po sa kanya yung halal na paggogobyerno, Islam, Muslim, Kristiyano ay nagkakaisa po sa pagsusulong po ng kalinisan sa lahat ng level. Ngayon, climate change ang issue. Ako po ay nagmamadali para po mag-address sa earthquake alert natin sa Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Sibugay, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, lahat kayo doon taga roon. Pakidua naman, Jensan. Pakipray naman po, mga lider, ang nangyayari ngayon sa Mindanao. Kung walang pagkukulang sana ay hindi nangyayari ito. Siyempre ito ay act of God, pero din sana disaster risk preparedness. Preparado ang school buildings. Dapat po mga estudyante pinoteksyonan. 8 dead, kakaamro. Inna lillahi wa ilahi rajiun. Sultan Ulo, please include a prayer mamaya sa closing prayer ninyo. So si Senator Robin Padilla, nagpapasalamat po sa inyong efforts. Hindi niya kayo sinabihan na gawan ito. Hindi niya gagawin illegal. Hindi niya kayo bibigyan ng maleta para gawin ito. Wala siya pong pambigay. First time kong bumisita, mag-apply ng trabaho sa kanya. Ang sabi niyang isang kondisyon, bawal contractor dito sa Mira. Kung sasama ka sa akin sa paggogobyerno, bawal lumapit sa akin ng kontraktor, bawal lapit na mga papel na pang-promote, bawal ang hindi dapat pwede. So doon ako natuto ng isang nagsisimbang senador sa kanya at nagpapasalamat ako, everyone, kamusliman, kapatiran, sa inyong pagduwa at prayers at sana po manaig ang batas, hustisya. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BP Sara din to. BP Sara. Loyalist to. Simula sa tatay ni BP Sara. Kaya nandito kami para protektahan si BP Sara sa kanilang kagustuhan na gusto ma-impeach. Dahil wala silang magawa. Kahit anong oras. Kahit hindi pa natin ipaabot sa 2020. Kung gusto nila mag-election. Kung maka 1/3 sila. Kaya ginagawa nila yan dahil wala silang laban kay Diba, tol? Wala silang makuwang manok panglabang kay Sara. Kaya ganyan sila. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng mamamayang Pilipino
Pakiusap lang po, huwag tayong maniniwala sa mga minority na yan sa Senado. Maniwala tayo sa majority. Tulad ni ng ating Senate President. Si Alan Peter Cayetano. Sila ang tunay. Dahil nainggit sila, dahil sila ang tunay na mamumuno na may puso at may pagmamahal sa kanilang mga kababayan Pilipino. Dahil ayaw nila ang corruption sa ating bansa. Kawawa tayo. Mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo. Tulungan natin ang ating mga witness. Protektahan natin yung mga witness ng Senate majority. Dahil isa sila sa pag-asa natin para malaman ang katotohanan, ang paglimas sa kaban ng bayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang lahat ng mga Pilipino, Muslim at Christian. Mabuhay ang nagmamahal sa mga katotohanan ng balita. Lalo-lalo na yung mga kapatid natin Muslim. Nandito kami lang. Lahat. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Sir, warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po ba magtanong? Yes. Kung sakasakali po ay tinuloy yung banta kay Robin Padilla na kukuilyuhan at ano-anong gagawin ng kapatiran. Ay hindi mangyayari na yun. Kaya nandito kami, alam na. Siguro, si Erwin Tulfo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Oh, kalkarin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayan Pilipino. Dahil damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayan Pilipino ay damay-damay tayo dito. Yung para sa lahat ng mamamayan Pilipino, sila ang naghahati-hati. Dahil sa mali-malitang mali-malitang basura na para sa mamamayan Pilipino. Kinurap nila, kaya dapat silang mag-resign o makulong sa lalong madaling panahon. Yun lang po, maraming salamat. Salamat po ng marami. Sultan Omar po. Sir, Sultan Omar. mensahe nyo na lang po kay Senador Erwin Tulfo. Ha? Mensahe nyo kay Senador Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Yes po. Ang kaya lang niyang imbestigan yung mga away ng mga mag-aasawa na yung mga away ng mga walang away kabit po. Away kabit lang po. Hanggang dyan lang siya. Hindi siya bagay sa Senado. Dahil akala ng taong bayan, ganun din siya. Diretso siya magsalita. Hindi parang ahas na nagsasalita siya. Ahas. Binabawi niyo yung salita niya. Pakiusap lang po, Mr. Erwin Tulfo. Opo, kung gusto mong manay ka dyan sa Senado, bawain mo yung sinasabi mo kay Idol Robin Padilla. Dahil hindi na kami natatakot sa'yo. Kahit anong oras, kahit saan lugar, sabi mo kung anong gusto mo. Huwag nyo kaming amunin mga Muslim. Si Robin Padilla, hindi na yan natatakot sa'yo. Wala kami kinatatakutan. Mga Muslim, with regard to the right of Filipino people. Kaya nagkaisa na kami para ipaglaban ng tama. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. Allahu Akbar! And Senator Alan is the legit Senate President. Isa yan sa mga karatula na dala dito ng mga kapatid natin na mga Muslim. Nakatatapos lang po magsagawa ng motorcade caravan at katatapos lang din po magdaos ng maikling programa dito sa labas ng Senado. At syempre para magpakita po ng suporta sa kapwa nila Muslim na si Senator Robin Padilla. Ayan, so ito po yung kaganapan dito sa labas ng Senado ngayong araw ng Lunes, no? June 8 of 2026. Kamay na nakakuyong, taas sa kalangitan, para sa bayan, para sa kinabukasan. Kapit-bisig tayong maglalakbay, hanggang sa tagumpay ay ating makamtan. Maraming nagsabi
tayo'y mawawala. Ngunit ang diwa'y lalo pang lumalakas. Sa bawat hakbang, sa bawat sigaw. Sa mga may maleta, ang kapal na mukha nyo nagpapakita pa sa Senate, wala kayong puwang dyan na gumawa ng batas. Do not bend the law! Allahu Akbar! Yes! Kay Vice President Inday Sara. Kay Vice President Inday Sara! We are here! Your relatives in Islam! Si Pangulong Duterte, the only president after 50 years, siya lang ang pumirma sa BARM. At pinakikinabangan natin sa BARM ngayon. Huwag kayong taksil, Bangsamoro! Dahil siya lang ang pumirma, huwag nating kakalimutan ang mga Duterte. Ano ang sabi ni BBM? Wala kayong karapatan. Huwag nyo na isulong yang BARM. So ano, Bangsamoro, natutuwa ba kayo dyan? Taksil ang sinumang lumihis sa Pangulong Duterte at Inday Sara. Pananagutan nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Please continue doing good and forbid bad. Thank you. Anong masasabi mo doon sa naganap na Blue Ribbon hearing ni Senator Erwin? Ay, wala yun. Hindi naman daw hearing tawag doon. Consultative meeting. Ba't naging meeting? Meeting lang kasi hindi nga sila ina-acknowledge ni SP Ah. Cayetano eh. Anong masasabi mo nga? Wala, sila lang naglulukuhan. Wala naman Sila silang lang. ano eh. Alam naman natin yung NBI eh. Saka yung mga ano nila, sila yung Anong reaction mo na sinuspend dahil daw sa nangyaring Lindol. Lindol? Drama lang yun kasi wala nang magsasalita eh. Wala na silang makakuhang ano. Siguro tapos na yung script nila kung ano man. Kaya sinuspend na. Abangan natin yung totoong Blue Ribbon hearing. Yung legit hindi yung sila lang. Na nag-claim na sila yung legit. Pero according sa Constitution, si SP Cayetano pa rin yung Senate President talaga. Yun lang.